Isang matandang lalaki ang napansin ng isang netizen kung saan ibinebenta nito ang kanya pong mga obra sa isang bangketa sa Fairview, Quezon City upang matustusan ang kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Pero bakit nga ba niya ito ginagawa? Narito at inyo pong panoorin. Likhang makatawag pansin, mga kulay na buhay. Ganito ang mga obra ng 78 anyos na si Tatay Ray. Pero di tulad ng iba pang mga pintor na nasa art gallery o museo, ang kanyang mga likha o obra sa bangketa lamang niya ibinibenta. Ito ang nagbunsod sa netizen na si Kenneth para kuhanan ng litrato si Tatay Ray at i-post ito sa kanyang Facebook page. Alas 4 ng hapon napadaan ako sa eksenang ito. Ngayon lang ako nakakita ng may nakalatag dito ng mga art paintings. Natuwa ako kaya kinuhaan ko na picture. At matapos mag-viral ang post na ito ni Kenneth, ay agad nating hinanap si Tatay Ray sa Fairview, Quezon City. Sa maliit na kwarto na ito namin siya nakita kasama ang kanyang asawa. Kwento ni Tatay Ray, mga studio background ang kanyang ipinipinta dati. Ngunit dahil sa pandemic, natigil na ang mga ito. Dati ginagawa ko studio background eh. Ngayon, nung nag-pandemic, maraming photographer na wala ng kita. Pati yung hanap buhay kong studio background painting, natigil. Ang ginawa ko, naisip ko, balik na ako sa painting. Tapos nung nakaipon ako ng mga 8, 10, dinisplay ko na yun dun sa may Santa Lucia. Bumibili rin ako ng mga makapal na katsa sa Divisoria. 10,000 ang bayad nun, pang group picture. Puro photographer ang suki ko noon. Pag pupunta ko sa may Quiapo, sa Hidalgo, kakalabitin lang ako yan na tayo igawa mo ako ng background na pag-graduation. So, kailan mo kung kailangan? Pwede ba yan ng 3 days? Pwede, sabi ko. Ngayon, doon nagsimula yung kung doon sa studio background. Bata pa lamang ay napapakinabangan na niya ang galing niya sa pagguhit, lalo na noong nag-aaral pa siya sa Pangasinan. Natandaan ko yun nung sa school ako, nagpapagawa ng mga kanang school teacher ng mga para sa eskwelahan. Kasi hindi pa uso noon ang Pilipinas sa mga 1960 yun eh, 62. Kaya nung nag-aral ko hanggang high school, wala akong gastos, walang gastos din ang magulang ko. Kasi yung mga classmate ko kung may project na, school project na kailangan ng drawing, pa-drawing sila sa akin, bigyan ako ng papel, ballpen, fountain pen. Ayon pa sa kanya, iba't ibang trabaho na rin ang kanyang napasukan. Itong hanap buhay ko, iba-iba. Nung una, naging field representative ako ng Bravo Production, yung pelikula. Naging din ako, supervisor din sa Pierre Cardin. Minsan, up and down yung kita ko eh. Nung sa photography, magandang kita ko doon, yung gumagawa ng studio background. Kaya yung ngayon, yung panahon ngayon, kung wala yung kapatid ko, wala. Baka nasa lansangan kung papalimos na. Kasi yung painting, minsan may bumibili, minsan wala. Hindi mo masasabing ipanghanap buhay yun. Parang ano na lang, parang libangan na lang kasi yan. Ito, wala kong bayad dito. Kasi yung kaibigan ko, police na retired. Diyan ka ng mano, ako nang bahala sa kuryente. Tubig na lang sa kasuhin mo, sabi niya. Ayun, dito, 2 buwan pa lang kami rito. Hindi rin umano kalakihan ang kanyang kinikita sa kanyang mga paintings. Akala na iba, bakit mahal ang drawing? Sabi ko, 700 lang, namamahalan na kaya. Yung painting talaga, kung ano ko yung may talent pa yan, na talent fee, hindi lang 700 yan. 1,000 na ang halaga niyan. Kaya lang, binabagay ko lang sa panahon ngayon na marami ang parang hindi na nakakaintindi sa painting. Hindi ko masasabi na stable yun dahil minsan mayroon
kahit wala yan, pupunta na ako doon para makilala nila, malaman na lagi akong nandoon. Kasi nagtatanong sila kung araw-araw ba kayo dito tayo. Sabi ko, alas 3 ng hapon. Pero lang kung may pinuntahan ako na importante o kaya masama ang panahon, umuulan, yun, wala ako dito. Sabi ko. Meron kong kwan yung dating ginagamit ng pamangkin ko sa eskwelahan, yung hinihila niya. Doon ko nilalagay yan. Nakalagay sa plastic, tapos hinihila ko lang papunta doon. Kasi nung una, mabigat kasi pag pinapasan mo, yung nangangamit yung balikat ko. Gumawa ko ng paraan para madala ko doon. Hanggang alas 6 ako doon. Alas 3 hanggang alas 6. Tapos lakad na pa uwi. Parang exercise. Bagamat merong mga anak, wala na rin umano siyang komunikasyon sa mga ito. Pasalamat ako sa kanya. Malaki rin na tulong na sa akin ng estudyante na yun. Kasi natutuwa daw siya na sabi niya, bibihira na ang pintor ngayon eh. Sabi niya, bibihira na, yung ganyan, yung ginagawa niya. Tay, hindi ko kaya yan. Ang mga canvas na kanyang ginagamit sa pagpipinta, siya mismong gumagawa. Natutuwa rin ako dahil pag pinupuri nila, lalo na titigil ganyan. Hindi naman bibili, kundi talagang interesado siya. Dalawang klase yung tumitingin sa painting, yung mahilig sa painting at saka yung gustong bumili. Ang hindi alam ni Tatay Ray, isang kumpanya ang pumakyaw na sa kanyang mga obra. Nagpapasalamat ko doon sa yung unang-una yung nag-post sa Facebook. Malaking tulong din sa akin yun dahil pinicturan niya, pinost niya sa Facebook. Tapos sa mga bumili ng painting ko, maraming salamat sa inyo. Sana umulit pa kayo na bumili. Kasi hindi ako titigil ng paggawa ng painting kung hanggat kaya ko. Kahit ganito lang edad ko, tuloy-tuloy yan. Maraming salamat po. Lalo-lalo dito sa NIT 25, saka sa Respondi. At syempre pa, hindi ko rin pinalampas ang pagkakataon para magpagawa ng painting kay Tatay Ray. Napakaganda. Kuwang-kuha po ninyo ang itsura ho na inyo pong host ng Responde Mata ng Mamamayan. Nagulat po ako dito sa inyo pong mga sa title ho ng aming pong programa. Sabi ng mga staff ko dito, wala daw ho kayong ginamit dito na anumang mga materyales tulad po ng mga ruler, kundi kamay lamang ho ninyo. Tatay Ray, wala ho kagatol-gatol. Ang galing talaga ho ninyo. Maraming salamat po at ito po ay isang karangalan na makakuha po ng isa pong obra sa isang Tatay Ray. Tatay Ray, magpalakas ho kayo, patuloy po kayo sa inyo pong talent at kung may kailangan ho kayo, nandito pong Responde para kayo po ay alalayan. Ang layuning po ng company namin ay makatulong dun sa mga hindi kilalang mga unknown or na mga artist o mismong may mga talento na lalo-lalo na po sa pagpipinta. Sa pamamagitan ng Responde, natuntun namin si Tatay sa may Fairview, naantig po yung company namin. So hindi nagdadalawang isip si boss o si Sir Gab na tulungan yung tao. Kasi nga yan po talaga ang ano namin, makatulong, pangunahin namin layunin. Kasi nasa industriya po kami ng construction. Ano namin sir na makatulong yung pagbibili sa pamamagitan siguro sir ng hindi na siya maghahanap pa ng hindi pa siya mag-aantay buong araw na ay bebenta pa na yung lahat yung mga sining niya at siguro sa pang araw-araw na pangangailangan doon po malaking tulong na po yun sa kanya. Anumang talento na meron tayo, gamitin ito sa tamang paraan, lalo na kumpara ito sa kabuhayan at kinabukasan ng ating pamilya. Katulad ni Tatay Ray, na sa kabila ng kanyang katandaan, patuloy na nagpipinta hindi lamang para kumita, pero para magsilbing inspirasyon sa mga taong nakakakita ng kanyang obra. Tunay na kahanga-hanga at dapat na respondihan.
Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.